Dahil nga sa sobrang taranta ko mga mi, niliguan ko siya at dumiretso na kami agad sa Takano. Nagsabi nga siya sa akin na masakit yung ulo niya. Habang nasa tricycle nga kami mga mi, lalong hindi nawala yung panginginig ko dahil sa takot. Kahit nga nanlalambot ako dyan mga mi, ginawa ko nga tong video na to para ma-share sa inyo yung experience ko. Siguro kung sa iba ooy ako dahil sa natataranta ko. Pero alam ko sa mga kananay ko dyan, naiintindihan nyo ako. Nag-decide nga akong dalhin siya sa ER mga mi dahil 3 beses na siya sumusuka dito sa bahay. Pagdating nga namin dyan, dumiretso agad kami dun sa information. Habang kausap ko nga yung staff ng ospital mga mi, nagsabi nga siya sa akin na nahihilo siya at nasusuka na naman daw siya. Kaya dinala ko na agad siya dun sa CR. Yun nga, sumuka na naman siya. Habang tinitignan ko nga siya dyan mga mi, kung ano-ano na nga pumapasok niyan sa isip ko. As a nanay, hindi mawawala sa atin yan, lalo na kung anak natin na nasa ganitong sitwasyon. Ang hirap nga makita sila na nahihirapan sa mga ganyang bagay. Dahil nga sanay tayong mas nahihirapan kaysa sila ang makaranas. Diyan nga mga mi, hinihintay namin na tawagin yung pangalan niya. Sa totoo lang mga mi, hindi ako mapalagay dyan habang naghihintay kami. Iniisip ko kung ano bang mangyayari at sasabihin ng doktor sa amin. Pagpasok nga namin, itinimbang siya at tinanong kung ano nangyari sa kanya. Pagtapos nun ay sinabihan kami maghintay sa labas hanggang tawagin yung pangalan niya. Buti nga dyan mga mi ay umigi-igi na yung pakiramdam niya. Maya-maya nga lang din mga mi ay tinawag na siya. Binigyan ako ng listahan ng doktor about sa injury at sinabihang i-monitor siya. Pagkatapos nga siyang i-check up mga mi ay sinabihan din kaming umuwi. Naglakad na nga lang kami mga mi pa uwi dahil kaya naman na daw niya. Believe din talaga ako sa kuya namin na to dahil ang tapang niya sa mga ganitong bagay. Habang pauwi nga kami kanina ay pinagsabihan ko siya tungkol sa nangyari sa kanya. Pinaliwanag ko nga din kung bakit nagalit ako sa kanya kanina dahil sa nangyari. Sinabi ko sa kanya na hindi ako basta galit lang. Ipinaliwanag ko nga sa kanya na nagalit ako dahil ayoko mapahamak siya. Sa ganitong mga bagay nga mga mi, alam ko nagagalit tayong mga magulang dahil ayaw natin silang mapahamak. Pero kahit magulang tayo, matuto tayong mag-sorry sa kanila at ipaliwanag ng maayos kung bakit tayo nagalit sa nangyari. Nagagalit nga tayo dahil mahal natin sila. Dinadasal ko na nga lang talaga mga mi na maging okay siya at walang mga symptoms na mangyari sa kanya dun sa listahan na binigay sa amin kanina. At dito nga mga mi, gusto ko lang i-share sa inyo, ipakita yung binigay na listahan ng doktor sa mga symptoms na malala ang pagkabago o pagkauntog. Para kung sakaling ang kayo ang maka-experience ng na-experience ko, alam niyo yung gagawin, pero wag naman sana. Lagi po tayong mag-iingat lalo na ang ating mga anak. At yun lang mga mi, thank you for watching. Salamat sa 3 minuto nyo.